Jenica, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Rizal? Yes, Victor, patuloy pa rin nararanasan nga dito sa lalawigan ng Rizal ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Actually, simula kanina pa nga lang alas 3 ng madaling araw ay talagang naramdaman na nga dito sa lalawigan ang malakas na pagbuhos. Simula pa kanina ngang madaling araw yon, bunsod nito ay napakalakas na ng daloy ng tubig, baha sa ilang mga bayan tulad na lamang nga sa relocation housing nga dito sa Montalban, Rizal. Dahil sa lakas ng rumaragasang tubig, inanod din ang motor at isang lalaki pero agad naman itong nasagip ng mga residente doon. Samantala naman dito sa Cainta, Rizal ay hindi na passable na madaanan ng ilang mga sasakyan ang National Road at ilang mga subdivision tulad na lamang sa Bayanihan, Park Place, Brookside Village East at Vista Verde na umapaw ang tubig sa creek. At dahil dito, inihanda na din ng Cainta LGU ang truck para sa mga na-stranded. Tuloy-tuloy din ang paglilikas sa mga residente sa Balay Community na pansamantala ay ilalagay sa evacuees sa Teachers Village Port. Hindi pa din madaanan ng ilang mga sasakyan ang Rizal Provincial Hospital sa Morong dahil umabot na hanggang bewang kanina ang tubig baha. Kaugnay nga nito, Victor, ay umabot na din sa 182 families o 744 individuals ang mga nasa evacuation center. At samantala, tuloy-tuloy din ang pag-iikot ng Rizal Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Provincial Director Felipe Maragon at pagmomonitor nito sa mga bayan sa Rizal. Kabilang nga din dito ang pagtulungan nila sa mga evacuees o para sa mga agara na ma-evacuate natin ang mga kababayan natin na stranded nga sa kanilang mga lugar. At mayroong mga area dito sa lalawigan ng Rizal na umaabot na nga sa lagpas ulo ng tao ang tubig baha. Gayun din ang Coast Guard ay nakadeploy na rin dito sa iba't ibang bayan ng Rizal. Victor. Jenica, yung mga kababayan natin sa Rizal na makangailangan ng tulong, paano ba sila maaaring makakontak sa ating pamahalaan? Meron bang hotline na ibinigay ang pamahalaan para sa kanila na pwede nilang tawagan? Doon sila makikipag-ugnayan. Actually, Victor, meron itong mga hotline at patuloy din kasing ginagawa dito talaga ng LGU mula sa mga barangay pa lamang ay minomonitor na talaga nila yung mga lugar na kung saan talaga ay may mga alam na nila talaga madalas na bahain. Kaya kanina o simula kagabi pa lamang ay talaga na meron na talagang na mga nire-rescue nga dito sa lalawigan ng Rizal. Partikular na nga dito sa Taytay at Cainta na madalas talaga dito ay binabaha. Gayon din nga sa parte ng San Mateo. Alright, maraming salamat Jenica Cruz mula dyan sa Rizal.